Naglalatag na ang Energy Department ng mga bagong hakbang para masigurong hindi na mauulit ang dinanas na power crisis sa Siquijor. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon. Stable na ulit ang kuryente sa Boracay na nakaranas ng ilang araw na brownout matapos masira ang subterranean cable na nagsusupply ng kuryente sa isla. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, naglagay na ng temporary power poles na nakatulong upang maibalik ang supply ng kuryente nitong weekend. Inaayos na ngayon ang kable para wala nang putol ang kuryente sa lugar. Kasabay nito, isinasagawa rin ang mga public consultation para sa bagong guidelines na tutulong sa mga power company na makakakuha ng kontrata sa off-grid areas kasunod ng naging power crisis sa Siquijor. Kung ano yung responsibilities, ano yung mga liabilities of generation companies, plus including yung blacklisting system ng mga companies na that are violating all the time, no? Samantala, nagtipon ang mga negosyante at pamahalaan para talakayin ang konkretong hakbang sa pagbabawas ng greenhouse gas emissions ng 75% pagdating ng 2030. Ani Environment Secretary Rafael Lotilla, malaki raw ang ambag sa greenhouse gas emissions ng pribadong sektor. The corresponding responsibility and accountability for making inroads into those emissions also lies with the private sector and the leadership that you are going to show. Samantala, naghahanda naman ang first gen para sa mas maraming renewable energy options. Ayon sa kumpanya, magsasagawa sila ng geothermal drilling sa Mindanao. We're trying as much as possible to develop many of the indigenous sources of energy. We're preparing for drilling in Mindanao. It will cost us roughly about over 3 billion pesos. This is drilling for a new geothermal concession that we have. Ayon naman sa DOE, on track pa rin naman daw ang Pilipinas na pataasin ang renewable sources sa energy mix ng bansa na gawing 35% ito by 2030 at 50% by 2040, alinsunod sa Philippine Energy Plan 2023 to 2050. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Bilyonaryo News Channel.